Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 4, talata 34. Ang sabi po dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad na ang Kanyang pagkain ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya at ganapin ang ipinagagawa sa Kanya. So alam naman natin ng ating Panginoong Hesus, meron siyang misyon. Bakit siya pinadala dito sa lupa, dito sa mundo, para tayo ay iligtas, na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya at magbabalik loob ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pag sinabi natin na ito yung Kanyang pagkain, ibig sabihin, ito yung nagsusustain sa Kanya, ito yung nagbibigay ng lakas, ito yung nagiging dahilan bakit siya nagpapatuloy. Ano yun? Para siya ay masunod niya yung kalooban ng Diyos Ama na nagpadala sa Kanya at hindi lamang yung kundi ito pa rin yung Kanyang tungkulin, yung dapat niyang gampanan, yung dapat niyang gawin ayon sa kalooban ng Kanyang Ama. At dapat tayo rin bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang tagasunod ng ating Panginoon, dapat ito rin yung magiging desire ng bawat puso po, ng bawat sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Ano yun? Na yung reason bakit tayo naglilingkod, bakit tayo sumusunod, bakit tayo nagsasakripisyo, bakit na kinakalimutan natin yung sarili natin, iniaalay natin yung sarili natin para sa Diyos at sa kapwa natin, dahil ito yung gusto ng Panginoon, dahil ito yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Dapat ito yung pinakadahilan, ito yung number one sa mga reason o rason natin bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Masunod yung Kanyang kalooban, hindi yung kalooban natin. Kasi kadalasan na nangyayari sa mga naglilingkod sa Panginoon, nang umpisa, maganda naman yung desire ng puso ng mga naglilingkod na makapaglingkod sa Panginoon at makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kahit si San Pablo nagsasabi na nag-umpisa kayo sa Espiritu pero nagtapos kayo sa laman. Kasi marami naman talagang ganyan na dati ang desire ng puso niya ay makasunod sa Panginoon, diba? Maglingkod, saan mo ang larangan, saan mo pamamaraan, basta makapaglingkod lang sa Panginoon. Basta sunod lang siya ng sunod. Ang problema minsan kapag tumatagal na sa paglilingkod sa Panginoon at medyo nakikilala na at tumatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, parang minsan marami ang nagiging parang entitled, no? Na kailangan marinig yung boses nila, no? Wala namang problema doon. Pero ang problema kapag hindi na ayunan yung gusto niya at hindi nangyari yung gusto niya, minsan sumasama yung loob. Minsan hindi na magpapakita, magtatampo. Doon pala may napapakita na hindi lumalago sa pananampalataya. Hindi umuunlad yung kanyang relasyon sa Panginoon. Hindi nagbabago yung kanyang ugali. Kasi bakit? Dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, dapat nga mas lalo tayong sumusunod eh. Di ba? Kasi ang pinaka-point lang naman mga kapatid, hindi man masunod yung kalooban natin, ang mahalaga, masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya nga yung ating Panginoon, isa sa pinaka-the best na example sa atin bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi siya mabubuhay hanggat hindi niya natutupad at hindi niya nagagawa yung kalooban ng kanyang Ama. Kasi pagkain yun napakahalaga, di ba? Hindi tayo mabubuhay na walang pagkain.
So yung reason bakit siya nabubuhay is para ganapin yung kalooban at sundin, tuparin yung kanyang tungkulin. Dapat ganun din mga kapatid, yung sa atin bilang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay bilang mga alagad ng Lord, yung dapat yung nasain natin. Hindi lamang na tuparin yung kanyang kalooban, kundi sabi doon, ganapin ang ipinagagawa niya sa kanya, di ba? Ganoon din naman sa atin eh. No, ganapin, no, hindi lang na dapat na alam ng ating Panginoon. Hindi lang yung alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kundi dapat handa rin tayo na ganapin yon, di ba? Alam ng Panginoon yung kanyang daranasin na hirap, di ba? Hanggang sa kamatayan sa krus. Pero hindi yun naging hadlang kasi nga ang desire ng puso niya ay sundin yung kalooban ng kanyang ama. Ganun din naman sa atin eh. Kasi kung kalooban natin ang susundin natin, ayaw natin ng sakripisyo, ayaw natin ng paghihirap, di ba? Ayaw nating magutom, ayaw nating mahirapan. Pero hindi eh, part kasi ng paglilingkod niyan sa Panginoon. So hindi lang si Lord kontento na sundin yung kanyang kalooban ng kanyang ama, kundi gusto niya matupad, no? Magampanan niya yung sabi doon, yung pinagagawa sa kanya. So sa atin din ganun eh. Ano ba yung pinagagawa sa atin ng Lord? Kung ikaw ay instrumentalist, tumugtog, kung sa pagkanta, manta ka sa Panginoon, sa pangangaral, ganun din. Kung ikaw naman ay sa gifts ng giving, kaya sa martial, may talento ka sa mga equipment, sa anuman larangan na tayo tinatawag ng Panginoon, dapat ginagampanan natin yung ating mga responsibilidad. Kasi kapag hindi natin ginampanan yung mga responsibilidad natin, hindi rin magiging maayos yung takbo ng gawain ng Diyos at magiging kabigatan tayo sa iba nating mga kasama, di ba? Kaya mga kapatid, no, simple lang naman eh yung gusto ipabot ng Diyos po sa atin. Katulad ng ating Panginoon, yun ang ano niya eh, yun ang nagsusustain sa kanya. Yun ang nagiging reason bakit siya nagpapatuloy sa buhay. Dapat ganun din tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin talaga mapiplease ang lahat ng tao. Kapag sinunod natin ang kanyang kalooban, may mga tao minsan talagang kukontra, di ba? Kasi yun nga, nagiging problema kapag pinapasukan na ang bawat isa ng mga personal nilang intensyon, yung kalooban na nila yung nasusunod, nagkakaroon talaga ng conflict, nagkakaroon talaga ng problema. Pero mas maganda yun na inuusig tayo sa paggawa ng mabuti, inuusig tayo sa pagtupad natin ng ating tungkulin at kalooban ng Diyos, mas maigi yun, mas mainam yun. Kesa naman na tayo ay nape-persecute dahil sa ating kapabayaan, dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. At least kahit naghihirap tayo, kahit nagsasakripisyo tayo, hindi man naunawaan ng ibang tao yung ginagawa natin, ang mahalaga, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Kasi hindi tayo tinawag ng Diyos para maging man pleaser, no? Na para matuwa yung tao. Ang dapat priority natin, matuwa muna ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ay natuwa, susunod na lang yung mga tao eh. Di ba? Kapag na-bless ang Diyos, ganun din eh, i-bless din tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, patuloy nating ilagay talaga, patuloy sa puso natin, ano ba talaga ang reason bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Masunod ang kalooban ko, mangyari sa akin ang gusto ko, o mangyari ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At kung makita na natin na ito pala yung plano ng Diyos, ito yung gusto ipagawa ng Diyos sa atin, hingin natin yung biyaya ng Panginoon, yung kanyang gabay, upang atin naman na maisakatuparan, matupad yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, walang paglilingkod na nasasayang kung ito'y ating inilalaan at ito'y ating ginagawa sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. So yun lamang mga kapatid, at ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.